Radyo Maria brings you LCSC on Air, mainstreaming Catholic lay evangelization. Sabay-sabay natin palawakin kung paano kilalanin si Kristo, isabuhay si Kristo, at ipamahagi si Kristo mula sa mga laiko para sa mga laiko. Let us all meet Christ, live Christ, and share Christ. Mga kalakbay, kumusta kayo? And again, welcome dito sa ating programang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Yan. Kamusta kayo? And yung mga nakapag-attend sa inyo ng nung last month ng New Evangelization Conference, kamusta? Okay ba? Nabuhayan ba kayo? Ano ba yung fire sa inyo para mag-serve? Anyway, naalala ko lang yon. Bago tayo mag-umpisa sa ating programa sa araw na ito, sa gabing ito, meron muna ako sa inyong iiwan na tanong na ilagay nyo sa ating comment section or siguro baunin nyo. Ito, itatanong ko sa inyo. Paano kung ang social media ay maging daan para maipakilala natin si Kristo at an evangelization happen through a screen? Sabi nga nila, di ba? Yan. Pakilagay sa comment section yung mga sagot dito sa ating iniwan natin tanong. Stay with us, mga kalakbay, as we discuss how social media is becoming a powerful mission filled with for the new evangelization. Magandang buhay po sa inyong lahat. And welcome dito sa LCSC on Air, dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Muli, ako ang iyong host, si Brother Dennis Capulong ng LCSC Mission dito sa Tarlac. Mga kalakbay, ang digital world ay nagiging isa sa mga biggest opportunity natin or isa sa sabi nga natin na biggest mission na nangyayari ngayon na pwede nating gamitin or pwede nating puntahan. Marami, milyon-milyon ang nag-spend ng oras nila na kanilang araw online. Araw yun na online. Hindi mo namamalayan. Nag-umpisa ka na umaga, nag-online ka na, tapos hindi ka pa naliligo, gabi na. Nandun ka pa rin sa harap ng cellphone, di ba? Totoo yun. And saan tayo napupunta? Sa social media. Nandun lang tayo, di ba? Sa kung ano-anong mga platform na social media tayo na-stock, di ba? And again, ang social media kasi, ito isa sa mga most influential spaces for communication, formation, and community, di ba? Para sa ating simbahan, it presents a challenge and an opportunity na ito, how do we bring Christ sa digital age na to, sa digital world, diba? Ngayon, tamang-tama sa ating episode ngayon, meron tayong guest na tutulungan tayo maintindihan kung paano gawin itong mission na to. And ngayon, we are joined by the media head of the Live Christ, Share Christ mission. Ito si Sister Jovel Autor. Yan. Sister, kamusta po? And welcome dito sa LCSC on Air. Hello po, magandang buhay po sa lahat. Hello po, Brother Dennis, and sa ating mga kalakbay na nakikinig sa atin ngayong gabi. Kamusta po kayong lahat? Yan. Okay naman. Maulan nga lang sa dito sa Tarlac, maulan-ulan. And ganun nga. Pero okay lang yon dahil tag-ulan na. Pero welcome ulit dito sa LCSC on Air. Kamusta? And first time mo ba dito sa ating programa sa Radyo Maria? Yes, first time ko po na mag-guest. So thank you po dito sa opportunity na pinagkaloob sa akin para makasama ko po kayong lahat. Ayun. So salamat din and tinanggap mo ang aming invitation para maging guest para mabigyan ng linaw itong opportunity of mission sa digital world dito sa ating programa. Pero siguro bago tayo mag-umpisa sa ating programa,
Umpisahan muna natin ang programa with a prayer muna. Okay po. Sige. Mga kalakbay, sama po kayo sa aming dasal, and we invite you into prayer. Let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we begin our program today, we bring your presence with us. We ask for your peace, your grace, your mercy, and your perfect order into our daily tasks. We acknowledge your power over all that we will be doing, speaking, thinking, and will be deciding today. We commit to use them responsibly in your honor. Give us a fresh supply of strength to do our daily tasks. May all the things that we do may bring you glory. Lord, when we are in doubt, please guide us. When we are weak, give us strength. When we are burnt out, infuse us with the fire of the Holy Spirit. May all the work that we do and the way we do it bring faith, joy, and a smile to all that we come in contact with every day. Lord, we thank you for everything you have done, everything you are doing, and everything you are going to do to us. We thank you for the gifts you have blessed us with every day. In the name of Jesus we pray. Much love and thanksgiving. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Yes. Amen. Amen. Yan. So, again, kamusta po ulit? And masama ating mga kalakbay na ngayon pala join or nakasama dito sa ating episode. Sa mga kakapasok lang, kakatuning pa lang, ito po, welcome po ulit sa ating episode. At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang evangelizing in the digital age, social media and the new evangelization. Yan ang ating pag-uusapan dito sa ating programa. Ngayon, mga kalakbay, and siguro ito itatanong ko rin since pinag-uusapan rin natin to sa Sister Jovel. Bakit mahalaga ang social media sa mission ng evangelization ngayon? So, ayan no. Napakahalaga po ng social media ngayon pagdating sa evangelization. Kasi una sa lahat, bukod po sa physical na pagsasama-sama natin, mga pamilya, mga kapitbahay, at kung sino-sino pa, isa din sa presence, kung saan tayo present ay yung social media. Dito tayo nagtitipon-tipon. Kung dati sa plaza, schools, simbahan, yung mga usapan, ngayon sa iba't iba ng social media platforms, sa Facebook, TikTok, Instagram, at iba't iba pa, kahit YouTube, doon na tayo kumukuha ng update sa isa't isa. And bilang isang simbahan po, no, naniniwala tayo na kailangan present tayo kung nasan yung mga tao. At kaya naman, marami nang nakaka-encounter kay Kristo, hindi lang sa loob ng simbahan. Kahit ako po personally, pag nasa social media ako, kung saan mang platform, pag nag-i-scroll ako, may mga influencers din na Catholic na talagang nakaka-evangelize sila. Kaya kailangan po nating maging present. Kasi pwedeng through videos, through Bible verse na pwedeng may share, isang storya or testimony o simpleng reflection lang. Pwedeng gamitin ni Lord para maabot yung puso ng bawat isang tao. So, yun, mahalaga talaga. Oo, tsaka syempre, yun yung isang way ng ngayon parang sumasabay na tayo sa panahon, di ba? Yes. Hindi lang yung nasa simbahan ka lang nag-evangelize per se. Dapat lumabas ka na, sumabay ka na, lalo sa ating mga millennials, no? So, dapat kailangan natin sumabay. Lalabas tayo sa comfort zone natin actually kasi to be honest, yung iba na nagsiserve sa simbahan o hindi naman nila comfort zone itong online space na to .
Minsan imbis na mabuti yung magagawa, nagiging napapasama pa eh. 'Di ba? Yung mga ganyan. Kaya again, ito rin, people are spending time online. Halos lahat online na. Mm. 'Di ba? Nakita ko nga, napansin ko nga, sa ibang mga lugar wala nang physical store per se, puro online store na eh, 'di Mm. ba? Kasi Check out. sila sumabay na rin sila sa change of times, 'di ba? So tayo rin siguro sa simbahan din. Dahil nga meron tayong method na ganyan na new evangelization na method. Yan na natin 'yan. Sabay na natin 'yan. So, yun, napakahalaga. So, ngayon, ito, paano naman ginagamit ng Live Christ, Share Christ Mission ang social media para sa new evangelization? Hmm. So, ang goal po talaga ng LCSC sa social media ay hindi lang basta mag-post, pero sa bawat post ay madala tayong lahat. Hindi lang po yung mga tao na nakakapansin nun, pati actually kami bilang media evangelizers ay madala palapit kay Kristo. Kaya naman kung mapapansin niyo po, yung content natin na everyday nilalabas ay iba't ibang klase din. Merong gospel, reflections, quotes from saints, testimonies, meron din tayong prayers, yung video na sasabayan mo, 'di ba? Every Monday 'yan to start our week. Mission updates, sino na yung mga na-meet na bishop ng LCSC at iba't iba pang mga kwento ng buhay na binago ng Panginoon. Kasi gusto natin mapakita na buhay si Kristo hanggang ngayon. Kahit na ang daming problema talaga sa totoo lang sa bansa natin at sa ibang bansa, ang dami nating mga challenges na kinakaharap sa personal na daily lives natin. Still, nandito si Lord and patuloy siyang kumikilos sa ordinaryong buhay ng mga tao. At Yes. siyempre, dahil nga sa pangalan natin, Live Christ, Share Christ, yung every post is an invitation for us to meet Christ, live Christ, and share Christ. Kaya maganda talaga na we are present sa social media platforms. Oo, agree ako dyan sa sinabi mo. And actually kasi, ang social media, hindi lang siya talaga information eh. Wherein it is also an avenue para, lalong-lalo na dahil nga sa digital age, lalo-lalo sa mga hindi na gumagalaw, hindi na maalis sa pwesto nila, online na lang, screen na lang, hindi mo masabi. Minsan, yun ang way nila kasi para mag-escape dun sa mga nararamdaman nilang anxiety, depression. So, dapat maramdaman din nila si Jesus sa online, yung online presence din, importante din yun. Makita din nila doon si Jesus na nandun din sa online, hindi lang sa labas o ano, di ba? Kaya napaka-importante na kasi yung nga, may mga ganyan ng mga tao na nakakaramdam ng mga na naghahanap sila ng chance to encounter Jesus. Yes. Yun ang ano doon. Ngayon, ano ba naman yun? Ano naman yung what makes faith-based content effective in today's digital culture? Paano ba nagiging effective ito and paano ba nagiging relevant? Yes. So, ano po, katulad actually ng ibang vloggers na napapansin ko, naging effective yung mga faith-based contents kapag may authenticity. So, hindi kailangan na laging malalim kasi pag usapang faith dapat about agad kay Lord, ano yung mga information na kailangan nating matutunan, catechesis, ganyan. Pero kailangan maging authentic. Na hindi siya need na mahabang content or sobrang theological na malalim. Pero minsan kailangan yung content na pinoproduce natin is relatable, yung totoo, yung napapanahon, ano ba yung nangyayari sa mga tao ngayon. Kaya yun yung mai-hit yung heart nila, yung emotions ng mga consumers natin. Na hindi lang sila basta, ay oo nga no, ito pala yun. Or parang mga gano'n na information based. Pero kailangan laging may puso. So, yun po yung tingin ko na authentic dapat lahat. And kapag nakita ng mga tao
na naiintindihan mo yung pinagdadaanan nila. For example, yung mga naghihintay sa kanilang vocation, mga nasasaktan, may mga anxiety, family struggles, failures, at kung ano-ano pang pinagdadaanan nila. Mas makaka-relate sila. Kasi nga, alam mo kung saan tatama yung mga post. At doon natin sila makakaipabalik kay Kristo. Mhm. Kaya madalas na ginagawa natin sa LCSC, kinokonekta natin yung Word of God, of course, sa Mm. kung ano yung pinagdadaanan ng tao ngayon. Signs of the times lagi. Hindi Mm. lang siya basta gumawa ka ng content, i-release mo 'tong verse na 'to, but of course, we have to check, ito ba talaga yung, kailangan marinig ng tao ngayon. And of course, Mm. hindi lang basta produce lang ng produce, we should be sensitive enough sa leading ng Holy Spirit sa mga Mm. ganitong pagkakataon. Kaya nga like, Siyempre, pagdating sa media evangelization, and of course even sa iba't iba namang evangelization, kinds of evangelization, lagi at lagi na we ask the Holy Spirit to be present, na may nalaman akong ano, prayer, kapag may Mm. kakausapin ng tao o sa media, 'pag naman magpo-post ka, lagi daw sasabihin na, "Lord, pangunahan nawa ng Espiritu Santo yung mga magko-consume nitong contents na 'to." So, Mm. pinrepare mo, pinost mo, na-reach yung mga tao, at the same time andun yung presensya ng Holy Spirit, na it's not about, ano ba yung content, maganda ba yung itsura niya, pero andun yung Espiritu Santo present na Mm. handang Mm. mag-bless dun sa mga tao na makakita ng mga post. Poster man yan o video or yung caption, for sure it will reach the hearts of the people kasi nandun ang Espiritu Santo. Mm. I see, oo, tama. Dapat nga talaga it should be led by the Holy Spirit, hindi yung kung sino-sino. And at the same time, relevant siya. Siyempre naman, when we have this connection with God, with the Holy Spirit, ano naman mararamdaman mo naman yung kung talagang connect ba siya sa trying times, especially now, mga ganyan, sa mga kung ano naman ang mga nangyayari ngayon, na mga gera, mga kaguluhan na poverty, hunger, kung ano-ano, di ba? Napaka-importante rin na talagang may connect. And at the same time, speaking of connect, di ba, nag-ano kayo sa social media page na LCSC, meron ba sa inyo nag-feedback na mga positive or meron bang negative, mga ganon? Meron ba kayo memorable na mga Mga basher. feedbacks? Mga basher o nakikipag-debate or whatever? Mga Um, ganyan? well, sa positive side, may mga memorable na para sa'kin ng mga nagme-message, or well, kunwari sa SSC page, nagsasabi na sakto yung post niyo sa pinagdadaanan ko ngayon. Minsan may mga nagsasabi na matagal na silang 'di nagdadasal, pero dahil dun sa isang post na reflection, na-inspire silang bumalik kay Lord. Mm. And ang ganda din nun, na with that one post, yung ano, na pinaglaanan mo ng ilang minuto, kung mahaba yung content, for example, video, 1 oras, 2 oras mo i-e-edit, pero dahil lang dun sa nailaan mong panahon at naigugol mo na mga mata na yung titingnan mo kung okay ba yung post, maganda ba yung Mm. text, okay ba yung font, dahil dun merong may inspire na ma-affirm na, "Oo nga 'no, mahal ako ng Diyos." At napapaalala din sa amin na dahil dun sa mga feedback na yun, na hindi lang numbers yung important. Behind every reaction, yung reach natin, kasi may graph yan, 'pag titingnan mo sa ano, Meta, yung sa Facebook, Mm. IG, Mm. at sa mga shares natin, isang tao na mare-reach, posibleng kinakausap ni Lord. Mm. Tuwa yung mga gano'n na feedback. Meron din naman na iba, mga nagko-question din na, lalo na kapag controversial yung posts, na of course we promote kung ano yung katotohanan, and sometimes Mm. there are people na, maybe
ah, hindi sang-ayon o kaya may iba silang pinaniniwalaan about a certain post, that may mga feedback din naman na talagang mapapaisip ka, tama ba yung ginawa mo? Pero dahil we are driven because we are driven by love, and we do it because we do this evangelization because of love, then alam natin na grounded tayo sa katotohanan. Kahit na may ma-receive na negative feedbacks, mga quote-unquote magbabash gano'n sa Mm. content, um, normal lang naman siya, pero we take it na talagang the Lord is really working, kasi hindi naman magre-react yung tao kung Mm. hindi siya na-hit nung content. Parang yun Oh, yung ano, yun yung personally, yun yung thinking ko pagdating sa mga bashers, gano'n. mm. Bashers, quote-unquote bashers, parang gano'n. Pero Quote hindi unquote. natin siya ano, nile-labelan na yun. Pero kumbaga siguro yung content na kinomenta niya ng negative, then yun, praise God kasi na-hit siya nung content na yun. Mm. Pero tignan natin ang history, kahit si Jesus naman nun nung Yeah. siya ang nag-evangelize noon, although old school na social media pa, as in social talaga na tao nakikita-kita, di ba? Kahit nun siya naman nababash din siya, hindi naman maalis yan Pero again, si Jesus, hindi naman niya inaway yung mga bashers. Mm. Basta ginawa niya lang yung mensahe, Mm. pinarating niya lang sa mga nakatanggap na natanggap nila ng masaya, good. Pag sa mga hindi, bahala sila. Ganun lang naman It's how you accept lang din naman yan, di ba? Ganun naman. And speaking of bashers naman, di ba? Ano na naman yung mga challenges of sharing your faith or ang faith natin sa social media? Kasi Mm. medyo controversial yan Mga Yes. ganyan, di ba? Ano yung mga challenges na naranasan nyo? Ano ba yung challenges nyo kapag sinishare yung ating, lalong-lalo na ating faith sa social media? Yes, katulad nung sinabi ko po, yung mga may negative comments on what we post, yun, isa yun sa challenge. Tapos isa din sa pinakamalaking challenge is may mga napakadami nating kakumpitensya online, sa totoo lang. At Mhm. bawat scroll, mapa 1 minute video man yan, 30 seconds, 10 seconds, ang daling malunod ng mga tao sa iba't ibang distractions or what they call siguro entertainment. Napakaliit na rin ng ano, attention span ng ating mga actually ng lahat. Hindi mo mapi-pinpoint na kokonting grupo lang or age group or generation lang yung um, mababa yung attention span. Pero almost everyone distracted na kasi ang dami ng easy in one click na makikita, ma-access ng mga videos and posts. Kaya kailangan natin Mm. maging creative and intentional sa paggawa ng content nang hindi Mm. mawawala yung mensahe ni Kristo. Kasi puwedeng makaisip ka ng creative pero nawa-water down yung katotohanan, then hindi din siya effective na evangelization. Puwede Mm. din na Tama. ano, yung masyado tayong maraming lahok-lahok sa ano, sa na sinasabi sa isang content, pero yung mensahe hindi mo na naipaparating. So, kailangan maging ano din tayo dun, maging vigilant din. And Oo, totoo yan. isa pang challenge ay yung ayun, sinabi ko na nga maikli yung attention span ng mga tao ngayon. Kaya kailangan ano siya, ito talaga feeling ko yung ah, sa paggawa ng content kasi madali lang siya in a way kasi yun nga testimonies, stories, yung verse, yung sinabi ng saints, ganyan. Sasabihin mo yon or ilalagay mo sa post. Pero yung paggawa ng form, yun yung mahirap. Kasi kailangan ng Paano isipin siya mo yun. di-deliver, no? Yes, paano siya i-deliver? Okay ba na poster lang siya? Okay ba na video siya? Sinong lalabas dun sa video? Anong sasabihin niya? Ano Mm. yung paano siya magiging engaging? Kasi iba-iba na yung form ngayon Kailangan may hook muna sa una, may certain question na makakapagpa-stay dun sa viewer na
tapusin yung video. May mga gano'n na kailangan Mm. mong aralin. At Mm. iba-iba siya, hindi lang siya this year ito yung, iko-consume ng mga tao, ganitong form yung gawin niyo. Hindi siya Or gano'n, or iba kailangan muna magbigay ng premyo. yan yung mga ganyan, may At freebies the end ka. of the video, please stay Yeah, at the end of the video. So, sabihin mo gano'n. mga Tapos yung gano'n. video isang oras. Mm. So, we have to consider itong mga changing actually 'to, hindi siya yung one format na pupuwedeng magawa across all platforms. Oo So, nga, siyempre. Oo. we have to Yun, use our brain cells and of course, research talaga. Sa totoo lang oo. po yun, eh. Kailangan talagang i-exert So, lahat ng effort. Opo. so para siyempre, dahil nga nabanggit mo brain cell, so paano nagiging focus ang mission natin para yung brain cell nafo-focus dun sa isang content, di ba? Hmm. Paano yun? Paano tayo nagiging remain focus? So, yun nga, lagi namin tinatanong, makakatulong ba ito para mas makilala si Kristo? Hindi lang natin titingnan Mm. kung magva-viral ba 'to, siguro maraming views 'to, hindi gano'n, eh. Pero in this Mm. post, si Christo-centric ba siya? Parang gano'n, eh. Si Lord ba yung naipo-proclaim dito o baka naman yung tao na nagsasalita, parang gano'n. So, laging all about Christ. Kaya nga live Christ, share Christ. Mas mahalaga Mm. sa atin kung may natutulungan bang tao na mapalapit kay Lord. Siyempre masaya kapag maraming reach, as in parang minsan may mga times na nahuhuli ko yung sarili ko, "Okey, tingnan natin yung LCSC page, 24 likes. Ito grabe ang daming views, 1.1K." So parang masaya na kapag Mm. umabot ng thousands. Pero ang Mm. tunay na sukatan nung success nung page o nung media evangelization, kung may nabago bang puso para kay Kristo. Actually po, Yes. i-share ko lang Mm. quickly, meron tayong isang kasamahan na naging missionary na online niya nakilala yung LCSC and naging Mm. missionary siya. So, coming pa siya from Zamboanga. So, imagine Mm. nung nakilala niya yung LCSC online, hindi naman viral post yung nakita niya, eh. Nakilala niya through LBS, sumali siya dun sa group ng Mm. liturgical Bible study, naengganyo siya na maging Oo. misyonaryo and for a year, pumunta siya dito sa Maynila at nag-mission siya. So, napakagandang Mm. opportunity talaga at hindi natin masusukat yung mga success ng isang page kung marami lang itong likes, pero kung may mga nababago ngang puso na dahil kay Kristo. Oo, ta's yung nga nakakatuwa doon na hindi mo akalain. Meron Yes. nakarinig ng bandang Mindanao na gano'n pa Hmm. kalayo, 'di ba? Ta's yung effect niya kung ano yung kumbaga yun ang why mo, bakit mo ginagawa yan, bilang Mm. isang media creator, 'di ba? Yun ang ginagawa mo tapos Mm. meron kahit man lang isa tinamaan or gano'n na evangelize ta's pumunta naman din naging missionary. Yun ang ano dun, parang yun lang malaman mo lang na may gano'n worth it na yung ginagawa mo, 'di ba? Kaya yun. So mga kalakbay, 'di ba napakaganda natin pinag-usapan. Pero siguro para patuloy tayong magiging focus sa ating episode, magkaroon muna tayo ng break and magbabalik tayo after few reminders. Ito po ang LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. I'm Bishop Jimmy Afable, the Bishop of the Diocese of Digos. Of course, you know Ed Paalab of LCSC. We have been graced with the presence of his team during our second diocesan conference on new evangelization. He has really empowered us. That is the gift of God in our hearts and souls. We thank you, LCSC, for the gift you are for the church in the Philippines and the world. God bless you all and may God empower you more. Hi, good morning everyone. My name is QE Anticatina
Garcia. I am a teacher too from Caraballo National High School here in Himamaylan City. I would like to say thank you to LCSC and Live Pure Movement. Thank you for sharing a very wonderful topic about chastity, and I thank you for sharing it with my students, my grade 11 students. It is a very timely topic, and thank you. It's a reflection for all of us to have a self-control and to live in God's grace and God's calling, to do what is right and to do what God wanted us to do in our lives. So, thank you. Set me free. You have met me, called my name and said follow me. 'Cause I believe what the Bible tells me. I will act on a word that I've come to know. I will hope in the Lord and renew my strength in Him. Soar on wings like eagles, sustained by Him. Though I run, I won't grow weary, walk, and I won't faint. I have found the truth, my Lord, you have set me free. Met me, called my name and said follow me. 'Cause I believe what the Bible tells me. I will act on a word that I've come to know. I will hope in the Lord and renew my strength in Him. I will soar on wings like eagles, sustained by Him. Though I run, I won't grow weary, walk, and I won't faint. I will hope in the Lord and renew my strength in Him. I will soar on wings like eagles, sustained by Him. Though I run, I won't grow weary, walk, and I won't faint. To live the word is Christ alive in me. In Him, love is all I see. To live the word is Christ alive in me. In Him, love is all I see. I will hope in the Lord and renew my strength in Him. I will soar on wings like eagles, sustained by Him. Though I run, I won't grow weary, walk, and I won't faint. I will hope in the Lord and renew my strength in Him. I will soar on wings like eagles, sustained by Him. Though I run, I won't grow weary, walk, and I won't faint.
Jesus, you took them away. I was broken, I was lost, but you met me, restored me, reminded me of who I am. Nothing compares to the love you have for me. With your love I'm sure I shout and declare, Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. You've died for my sake, all my sin and my guilt. Jesus, you took them away. I was broken, I was lost, but you met me, restored me, reminded me of who I am. Nothing compares to the love you have for me. With your love I'm sure I shout and declare, Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, nothing compares to the love you have for me. With your love I'm sure I shout and declare, Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. Jesus, your love is true. I belong to you. Forever you are good. There's no one else like you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. Your love surrounds me and nothing can take me from you. Whoa, oh, whoa, oh, whoa, oh, journey we call life begins in our family's embrace. We learn to see both losses and wins as symbols of His grace. The family He bless us with is part of His grand plan. We learn to pray and to forgive like Father, Spirit, Son. God has called us to His plan, to love, to live, to grow as one. Father, mother, daughter, son. He calls us each and every one. Life springs forth
blossoms in the rain. A love that flows, a love that heals despite the hurts and pains. When families all learn to share in the spirit of His love, we all become one with Him, our Father from above. God has called us to His plan, to love, to live, to grow as one. Father, mother, daughter, son, He calls us each and every one. Hand in hand we come together. In our hearts we have one prayer, to grow in faith and hope and love, always blessed by God above. God has called us to His plan, to love, to live, to grow as one. Father, mother, daughter, son, He calls us each and every one. He calls us each and every one. Muling nagbabalik ang LCSC on Air ito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. Ayan, so mga kalakbay, welcome ulit dito sa ating episode, and sa ating pinag-uusapan na ang title ay Evangelizing in the Digital Age, Social Media and the New Evangelization. So ating guest ngayon sa hapong ay sa araw na to, sa gabing ito, kung saan man kayo, sa mga ngayon pa lang nakapag-join sa ating episode, si Sister Jovel Autor. Siya yung media lead ng Live Christ, Share Christ Mission. Yan. So ngayon, meron akong tatanong sa iyo, Sister Jovel. Sige. Maraming tao ngayon, iniisip nila is evangelization is for yung mga speakers or sa mga missionaries or yung sa mga magagaling lang magsalita, di ba? Paano naman yung mga ordinary Catholics na kung paano sila mag-evangelize sa social media? Paano sila magiging digital missionary kung sila isang ordinaryong Katoliko lang? Marami po nag-iisip na kailangan maging influencer ka o marami kang followers, 1,000 plus, 20,000 para makapag-evangelize. Pero hindi po, hindi na susukat sa dami ng followers or kung mabansagan kang influencer para maging digital missionary ka. Pero pwede kang maging missionary sa digital world, sa social media, sa simpleng pag-share lang ng gospel verse, pag-post ng testimony. May mga kakilala ko, pinopost nila yung experiences nila sa My Day nila sa stories. Tapos kunwari pipicture sila ng kanilang pamilya o kaya ng kanilang mga magkakaibigan na nagsama-sama. Then may caption lang o mga text doon na nag-e-explain ng how the Lord blessed them through that encounter. Pag-post ng mga ganong storya. O kahit sa mabuting halimbawa sa mga comment section. Di ba madalas actually ako din, tambay din ako sa comment section ng mga viral na post. So minsan toxic din pagdating sa comment section. Pero kung magiging liwanag ka doon at dadalhin mo doon si Kristo, hindi mo kailangan maging influencer para masabi na tunay kang media or digital evangelizer or missionary. Kaya actually, yung minsan na isang share mo, makikita ng isang tao na nangangailangan ng mensahe ng Diyos sa araw na yon, hindi mo rin alam na pwedeng ikabago ng buhay niya o ng pananaw niya. So, hindi masusukat nga
sa kung sino ka man. Walang sukatan para masabi na ikaw ay pwede o hindi pwedeng maging evangelizer. Lahat tayo pwedeng maging media or digital missionary in our own ways, lalo na sa presence natin sa social media. Tama. Tama yun. Agree with that. Kasi minsan nga or madalas kung halimbawa may yung author, meron siyang pinost. Minsan hindi yung sa author ko nakikita yung kung ano yung hinahanap ko, doon sa Yes, nag-comment. yes, totoo po yan. O kaya minsan doon sa sumabat, kumbaga sumabat doon sa or nambara doon sa comment. Doon, oo nga pala no. Ano, pag ganun ka eh, 'di Mm. ba? Yun ang kagandahan doon eh. Kumbaga basta maging effective lang din yung comment or yung ating sinasabi sa social media, truthful siya and kumbaga importante yung impact na maano dun sa mararamdaman mo, nakabasa or nakakita doon sa post mo. Yun ang importante doon. Impact in a positive way, hindi impact in a negative way na dahil una-una negative din yung nilagay mong comment or ano, di ba? Hindi naman ganon dapat. Hindi naman ganon. Sina, di ba, one post can touch one soul. Yun ang ano doon eh. Yun ang isang importante doon. Lalong-lalo na kung we are evangelizing sa social media. Ngayon, tanong ko sa iyo, ano yung hope for LCSC's digital mission in the coming years? Ano yung inyong expect or what is your hope? Ano ba anong pinapangarap mo ba sa LCSC sa pagiging digital missionary? So, siguro yung dala-dala namin sa mga puso namin. May kasama po pala akong may isang editor and content creator, tapos open kami din sa volunteers, no? Kaming lahat and even the LCSC missionaries, ang pangarap nating lahat ay mas marami pang tao ang makakilala kay Kristo sa pamamagitan nitong ating mga post. So, pero higit pa doon, gusto natin syempre yung social media maging tulay. Tulay para mapabalik yung mga tao sa buhay panalangin, sa communities nila, sa parishes, at higit sa lahat, syempre yung highest form of worship, yung Eucharist. Kasi sa dulo ng lahat, ng contents, reels man yan, poster, hindi naman social media reach yung destination o yung natin, basehan. Pero ang destination natin ay si Kristo mismo. Siya mismo yung malid tayo sa Kanya. At isabuhay natin siya. Tama yun. Yun ang ano doon eh. Yun ang isa importanteng kung doon yung mga lalong-lalo yung mga young people dahil sila na yung mismong nasa digital age, di ba? Kaya sila rin yung dapat na ma-evangelize. Maganda sila rin yung tumulong na maging evangelizers, maging digital missionaries para makapag-build ng communities, online community syempre. And kasi sila na mas nakakaintindi dyan eh. Mga mas bata hindi, mga si edad natin. hindi yung mas bata sa atin eh. Pero yun ano doon eh. Kasi sila na yung future, di ba? And napaka-importante nun na sila na mismo. Kasi sa simbahan din mismo, katulad nga nun, nung evangelization conference, mga karamihan mga nandun, mga bata, mga youth ng tatrabaho, nagsaserve sa simbahan dahil sila na talaga yung next generation eh. Kumbaga, yung mga nauna sa kanila, yung mga matured na, sumusunod na lang sila, yung mga bata, sila na yung dagdadala doon sa mga nauna na sa kanila, sa mga matured, 'di ba? Para hindi na mahirapan na sumabay or sumama, 'di ba? Yun ang yun ang pinakamabilis at pinaka-effective pinaka-effective way na gawin para diyan. And mga kalakbay, ayun, napakabilis na oras natin pero ngayon sa itong episode, ang dami natin na pag-usapan tungkol sa social media and paano to maging isang effective tool para sa new evangelization ng simbahan. Diba? Kasi
ang social media, hindi lang naman ito platform for entertainment, for chismisan, or kung ano-ano, di ba? It should also be a platform for mission din. And every post, every share, every testimony, and every act of kindness na nakikita natin online can become an opportunity para sa isa na ma-encounter si Jesus. Importante yun. And the new evangelization calls us to proclaim the same gospel, but with renewed ardor, renewed methods, and renewed expression. And one of those expressions today is the digital world. Ngayon, sa huling final question ko sa iyo, Sister Jobel. Bago tayo magtapos sa ating programa, ano yung gusto mong i-share na message sa mga nakikinig, sa ating mga kalakbay, especially those who want to use their social media for God's greater glory? Maganda po yan, no? Talagang masasabi ko lang po yung kung may social media ka, may mission field ka. So, of course, almost all, meron naman tayong mga account sa iba't ibang platforms. Meaning, meron kang pwedeng ma-reach na mga tao. Hindi mo kailangan maging sikat para maibahagi yung pananampalataya natin. Actually, pwedeng simulan sa simpleng post ng isang storya, mga mabuting nangyari sa'yo o pag-share ng salita ng Diyos at pagiging mabuting Kristiyano online. Actually, even yung pag-heart and react sa post, no? Simple lang siya pero nakikita doon yung conviction mo. Ano ba yung mga pinapaniwalaan? Kaya baka ang susunod na taong makakilala kay Kristo ay dahil sa isang post na binahagi mo ngayon. So, kaya gamitin natin yung social media. Hindi lang sa pag-scroll to make us entertained, pero para din makilala natin si Kristo. And of course, more than dun sa pag-share, siguro we should also be on guard sa mga kinokonsume natin sa social media. Kasi what we feed our eyes, pupunta yun sa puso at isip natin. And kapag itong mga negative na contents na to, or yung mga contents that would lead us to sin, may hinder tayo into living Christ and sharing Christ. So, basta, pag lahat tayo na may social media account, meron tayong kakayanan to take part sa evangelization to make Jesus known. Thank you, Sister Jovel. And thank you rin mga kalakbay for joining us dito sa ating episode. Napaka-relevant and I'm sure maraming nakaka-relate and maraming na-inspire sa ating episode for today. And mga kalakbay, kasi alam nyo ba, ang social media, it connects us to the world. And napaka-importante rin na Christ connects us to truly what matters. Let us use every platform and every story and every post to help others. Let us meet Christ, live Christ, and share Christ. Yan ang importante doon. And mga kapatid, bago tayo magtapos sa ating episode, abangan nyo yung mga susunod pa nating mga episode, mga upcoming episode tungkol sa mga mission ng Live Christ, Share Christ. And maraming salamat ulit sa pagsali dito sa ating programa. And if this message or this episode has inspired you, please share it and join us in our mission to be a digital missionary. And use your online presence to make Jesus known. And follow din natin yung ating LCSC, yung kanyang mga social media pages sa lahat ng mga social media platforms, and please support please support the mission of the LCSC through the Make Jesus Known campaign. And makikita niyo yan sa FB page, sa website ng Live Christ, Share Christ Mission. And bago tayo magtapos, invite ko ulit tayo into a closing prayer. Sige. Let us put ourselves in the presence of our Lord
In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord, be praised and we thank you for this day, for all the blessings na binigay niyo sa amin, and for all the opportunities na binigay niyo sa amin. Thank you, Lord God, for the message through this episode na binigay niyo na we can be a digital missionary para ma-proclaim ang inyong salita, ang inyong mga message, Lord, lalong-lalo sa mga nangangailangan sa inyo. Lord God, we pray to use us, to give us the strength and to give us the faithfulness para maging missionary through the Live Christ, Share Christ mission and sa social media platforms din. Gamitin nyo kami and Lord, we pray na patuloy nyo kami gabayan sa lahat na aming ginagawa at sa lahat ng mga decisions. And Lord, lahat na ito ay inaali namin sa ngalan ng anak na si Jesus at Mama Mary at sa kabay ng Holy Spirit. All this we pray in Jesus. All this we pray. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, never shall, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yan. So ulit, maraming salamat mga kalakbay. Ito ulit si Brother Dennis Capulog, kasama si Sister Jovel Author. Ito ang Live Christ, Share Christ Mission sa LCSC on Air, sa Radyo Maria, Bring Christ into your home. Magandang buhay.